Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 51. Nakakunot ang noo ni Selena habang naglalakad para magtanong. Oo, ito ba ay isang malaking kaganapan, ama? Napakaraming champagne din ang inihanda mo. Nagtataka rin ang tingin ni Andrew. Talagang hindi niya maintindihan kung bakit ginaganap ang gayong engranding selebrasyon sa tanghali. Mayroon talagang isang bagay na sulit na ipagdiwang. Pipirmahan ni Ivan ang isang malaking deal sa negosyo at ito ay isang malaking deal. Binanggit ni Ivan na ang netong kita nito ay magiging 300 milyong dolyar. Ang halagang ito ay malapit sa kinikita natin sa isang taon. Ngumiti ang matandang master at diretsyong sinabi, "Oo nga, minsan na rin kaming pinagmamalaki ng aming Ivan." Nagawa niyang tapusin ang isang malaking deal sa negosyo. Tumanggo si Theodore bago bahagyang itinaas ang ulo. Medyo proud daw siya. Hindi ako sigurado kung saang pamilya siya nakipag-deal. Napakunot noo si Selena at naramdaman na hindi ito inaasahan dahil ang hindi seryosong lalaki na ito ay kahit papaano ay nakakagawa ng isang bagay na nakakalito. Kasama ang Wilsons. Papunta na siya para pirmahan ito. Nagkasundo na kami sa pamamagitan ng telepono kagabi kaya sa tingin ko ay dapat na siya pabalik ngayon. Tiningnan ng matandang master ang oras. Selena, ang totoo ay medyo kapansin-pansin ka noon. Masyadong masama kung hindi dahil sa isang kamag-anak mula sa Taylor's Shot ang sulyap kay Jack nagpapahiwatig ng isang bagay. Tito, alam ko. Pinili ko ang landas na ito at hinding-hindi ako magsisisi. Ngumiti si Selena na medyo malungkot. Sa sandaling ito lang ay muling bumukas ang pinto at bumungad si Ivan sa harap ng lahat. Bumalik si Ivan, nagpalakpakan ang lahat. Agad namang sumigaw si Theodore. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumalakpak ang lahat at agad na naging masigla ang buong silid. Ivan, dumating ka sa isang angkop na sandali, lahat ay nagtipon dito para lamang sa iyo. Oo nga, young Master Ivan. Magmadali at ipahayag ang mga bunga ng iyong paggawa kahit na ang champagne ay handa na. Ilang kamag-anak ang agad na lumapit kay Ivan. Nagpalitan ng tingin sina Jack at Selena. Masasabi nilang ang layunin ng pagtitipon ngayon ay upang masaksihan ang kamanghamanghang mga resulta ni Ivan at para lamang ipakita ang kanyang natatanging kakayahan. May mapait na tingin si Ivan habang nagsasalita sa depressed na tono, "The contract was a bust." May dumating at agad itong pinunit ni Young Master Wilson. Ano, napasinghap ang lahat nang marinig ang pahayag na iyon. Nakahanda silang lahat para sa isang selebrasyon na kahit isang handaan ay ganap na inihanda. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Ivan na ang buong pagsubok ay walang kabuluhan. Bago lumabas si Ivan, lubos siyang kumpiyansa at tila 100% siyang tiyak na matutupad ang deal. Anong nangyari? Lumamlam ang ekspresyon ng matandang master habang dahan-dahang lumapit kay Ivan at tinanong siya. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Ivan ang kanyang sarili na nakatali. Wala talaga siyang ideya kung paano sasagutin. Imposibleng ilantad niya ang kahindag-hindag na ginawa nila ni Michael kagabi, di ba? Kung gagawin niya ito, posibleng naisipan ng matandang master na patayin siya. Well, ito ay medyo mahirap sabihin. Ang bagay ay si Michael ay nasa masamang kalooban at nabanggit na ang kanyang pamilya ay may ilang insidente kagabi kaya hindi na siya pumipirma sa kasunduan. Ako din, no choice. Pinalayas din ako dyan. Nagpa siya si Ivan na pag-alitan siya. Hindi ko ine-expect na si Michael ay ganoon din ka-dishonorable. Paanong magbago ang isip niya kung napagkasunduan na? Kabanata 52. Paano makakagawa ng ganyan si Michael? Kaya lang nagbago ang isip niya ngayon ng walang dahilan pagkatapos makipagkasundo kahapon. Oo, napaka-despicable talaga. Talagang nagkaroon siya ng lakas ng loob na makipaglaro sa isang malaking deal. Ang lahat mula sa pamilya Taylor ay labis na galit at sinimulang ilagay ang lahat ng sisihin kay Michael. Nang mapansin na walang tumuturo sa kanya, gumaan ang pakiramdam ni Ivan sa kanyang puso.
Nakasimangot si Jack na nakatayo sa gilid. Naramdaman niya kahit papaano na ang buong pagsubok na ito ay hindi kasing simple. Hindi naging madali para kay Fiona na makakuha ng ganoong pagkakataon, kaya natural lang sa kanya na kunin ito. Agad niyang sinabi, "Puntong hininga, Young Master Ivan, ang aming pamilya ay naghihintay sa iyong mabuting balita, alam mo. Dito naisip namin na makakapagdala ka ng deal sa negosyo na nagkakahalaga ng $300 milyong sa pamilya Taylor. Hindi namin inaasahan na ang lahat ay mauuwi sa wala." Sa sandaling sinabi niya ang pahayag na iyon, ang mukha ni Ivan ay tila napakalamig at mapait. Siya ay orihinal na nakuha Fiona at lahat ng tao dito upang ipagmalaki ang tungkol sa kanyang kamanghamanghang mga tagumpay, hindi inaasahan na ito ay magbabalik sa kanya. Gayunpaman tumingin siya kay Jack sa gilid. Siya ay nanunuya at sinabi, "Ito ay isang oversight sa aking bahagi dahil hindi ko inaasahan na ang isang tao na may ganoong katayuan tulad ni Young Master Wilson ay babalik sa kanyang salita." Natigilan si Ivan habang sinasabi niya iyon. Saglit siyang nag-isip bago nagpatuloy. "Gayunpaman mas malakas ako kaysa sa iba dahil naniniwala akong wala pa ring trabaho ang isang tao mula nang bumalik siya, di ba? Ang totoo, ang mga taong tulad nito ang nahihirapang maghanap ng trabaho." Agad na sumingit si Cecilia at sinabing, ay pagkatapos ma-discharge ang mga veterano, parang nahihirapan silang maghanap ng mga trabahong nababagay sa kanila. Kaya, maaari ba siyang nagtatrabaho sa kanyang dating trabaho at naghahatid ng take-out? Nang marinig iyon, marami sa mga Taylor ang nagsimulang tumawa. Sa kanilang mga mata, ang paghahatid ng take-out ay tiningnan bilang isang napakababa at kaiyahiyang trabaho. Tama, marami akong kakilala ng mga veterano na hindi nakakakuha ng trabaho pagkatapos ma-discharge at nauwi sa pagtatrabaho bilang bodyguard o security guard. Bakit hindi natin gawin ito sa ganitong paraan? Halika at maging isang security guard sa aming kumpanya at babayaran kita ng buwanang sahod na $4,000. Matapos itong pag-isipan ni Ivan, nagsimula siyang tumawa at maging condescending. 4,000 sa isang buwan, hindi iyon masama. Nang marinig iyon ni Fiona, sinabi niya kay Jack, "Bakit hindi mo iniisip iyon, Jack? Malaking tao ka na at hindi naman pwedeng magstulang sa bahay at walang gagawin, di ba? Kalimutan mo na iyon. Una sa lahat, hindi ko kailangan ng ganoong uri ng kakarampot na pera. Isa pa, ayokong utusan ako ng ilang tao." Gayunpaman, tila tinanggihan kaagad ni Jack ang alok. Nang masaksihan niya ang eksenang binubuli ni Ivan ang sarili niyang anak sa kanyang pagbabalik kahapon, hinding-hindi siya magtatrabaho para kay Ivan. Kung hindi si Ivan ay bahagi ng Taylors at sa makatuwid ay kamag-anak ni Selena, pinatay na siya ni Jack. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay makasama ang kanyang asawa at anak at mamuhay ng matiwasay. Hindi kailangan ng pera. Natawa si Ivan nang marinig iyon. Maging ang ekspresyon ni Fiona ay agad na naging mapait. "Hindi mo kailangan ng pera. Paano nakakatawa? Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin, huwag mo kaming sisihin kapag hindi mo magawang ilabas ang $30 milyong na iyon pagdating ng panahon." Pumalaklak si Ivan bago niya sinimulan si Jack. "Aniya, mukhang hindi ka naman talaga nagkukulang sa pera. Hindi mo kailangan ng kaunting pera, tama? Ang kulang sa iyo ay $30 milyong kaya talagang interesado akong makita kung paano mo kikitain ang pera na iyon. Kung hindi mo ito kayang ilabas pagdating ng panahon, ito ay magpapatunay na bukod sa kakayahan mong magsinungaling, ikaw ay wala." Kabanata 53. Hindi mo na kailangang pakialaman ang aking mga gawain. 4,000 sa isang buwan, literal na insulto iyon sa akin. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Jack. Ang totoo ay noong malapit na siyang ma-discharge, hindi tiyak kung gaano karaming tao ang lihim na nakipag-ugnayan sa kanya at nag-alok sa kanya ng malaking halaga ng pera. Gayunpaman, tinanggihan niya silang lahat. Dahil dito, imposible para sa alok ni Ivan na $4,000 na gawin ang kanyang hiling na magtrabaho dahil ang halaga ay isang insulto lamang sa kanya. Oo.
Ikaw ang boss, may naiambag ka na major para sa bansa kaya dapat nag-offer sila sa iyo ng napakalaking halaga, di ba? Sa hitsura ng mga bagay, bulag kaming mag-alala tungkol sa iyo. Nagsalita si Ivan sa masamang tono. Hindi siya pinansin ni Jack at sa halip itinoon ang atensyon sa champagne sa mesa. Pagkatapos ay sinabi niya, Old Master Taylor, hindi na ba tayo nagdiriwang? Kung hindi tayo kakain ngayon, lalamag ang pagkain. Ang sulok ng bibig ni Old Master Taylor ay kumaibat ng marahas habang si Jack ay hindi napigilan habang nagsasalita. May mga sinasabi siya na hindi niya dapat para lang sadyay na ipahiya ang mga ito kahit na planado ang araw na ito bilang selebrasyon. Sa tingin ko, matagal ka nang hindi nakakita ng ganitong kasarap na pagkain. Dapat naglalaway ka ngayon kahit tinitignan mo yan, di ba? Agad na hinikot ni Cecilia ang mga mata kay Jack bago malamig na sinabi ang pahayag na iyon. Kumain na tayo dahil nakahain na ang pagkain. Magpanggap na lang na ito ay isang normal na pagtitipon ngayon. Walang magawa si Old Master Taylor na ikanaway ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ivan at sinabing, Ivan, tandaan mo na sa susunod bago pa man mapirmahan ang anumang mga kasunduan, huwag pansinin ang lahat ng mga verbal na kasunduan na ginawa. Palaging may posibilidad na address ang kabilang partido anumang oras. Naiintindihan mo ba? Sa makatuwid, huwag magsalita ng may kumpiyansa sa susunod. Naging mapait ang ekspresyon ni Ivan, gayunpaman, napagulong-bulong lang siya sa mga suntok at alangan ng umiti. Sabi niya, naiintindihan ko po, Lolo. Please, samahan mo rin kami. Sa wakas, umupo na ang lahat at nagsimulang kumain. Mukhang maingat na kumakain si Zina. Naiisip niya noong una na dahil hindi masama ang kanyang sariling hitsura, maaaring mas masaya ang pamilya Taylor na nakasama siya. Hindi niya inaasahan na sa halip ay minamaliit siya at hindi kikilalanin. Young Master Ivan, ang lalaking Jack na iyon ay nagmamadaling kumilos kanina. Bakit hindi tayo mag-isip ng paraan para ipahiya siya? Habang kumakain sila, isang medyo may edad na lalaki mula sa pamilya Taylor ang umupo sa tabi ni Ivan at nagsalita. Ngayon na talaga. May plano ka ba? Pagkarinig ni Ivan ay agad siyang naging interesado. Young Master Ivan, hindi ba marami tayong alcoholic dito? Bakit hindi natin siya lasingin at ipahiya niya ang sarili niya noon, di ba? Mas makabubuti kung hindi makatwiran ang pakikipag-away niya habang lasing. Napangiti ang lalaki habang sinasabi iyon. Sige, agad namang natuwa si Ivan. Palagi siyang lumalabas para uminom at ang kanyang pagtitiis sa alkohol ay medyo maganda. Bukod dito, kung ang ilang miyembro ng pamilya Taylor ay maaaring makinig sa kanya at uminom kasama si Jack, magiging isang himala para sa kanya na hindi maging lasing sa ilalim ng kanyang utos. Pagkaraan ng maikling sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay lumapit kay Jack at nakangiting sinabi, Ikaw si Jack, tama ba? Sa totoo lang, noong pinakasalan mo si Selena noon, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makipag-inuman sa iyo bilang iyong nakatatanda. Kaya, ay toast natin ang pagiging isang bayani ng digmaan dahil ito ay ganap na walang kaugnayan sa kung ikaw ay bahagi ng pamilya Taylor o hindi. Dahil binanggit niya na siya ay isang elder. Hindi siya maaaring tanggihan ni Jack. Ang tanging nagawa niya ay tumayo at nagbuhos ng inumin bago sinabing, Masyado kang mabait. Lahat tayo ay mamamayan ng Daxia at tungkulin nating ipagtanggol ang ating lupain. Bilang paggalang, iinom muna ako sa iyo. Natuwa ang lalaki nang mapansin niyang casual na ibinaba ni Jack ang baso ng alak. After that, he finished his drink then said, Nako, hindi ko makita ang saya ng pagiging sundalo. Hindi masama ang iyong alcohol tolerance. Halika na, inom pa tayo ng isa. Ang isang ito, iisipin namin na isang pagpapala sa iyo at kay Selena. Naturally, umaasa ako na maaari kang mag-fork out ng $30 milyong sa ikapitong kaarawan ni Old Master Taylor para patunayan na karapat-dapat ka sa aming Selena. Kabanata 54. Ang unang toast ay upang igalang ang kontribusyon ni Jack sa pagtatanggol sa bansa. Ang pangalawa ay isang pagpapala kina Jack at Selena.
Ang mga kadahilanang ito ay naging dahilan upang hindi tumanggi si Jack sa mga inumin. Not to mention, matanda na ang tao. Kung tumanggi si Jack sa kanyang alok, halatang hindi siya makatwiran. Kaya naman, ang tanging nagawa ni Jack ay ngumiti at tanggapin ang bawat toast na ibinigay sa kanya habang sila ay umiinom. Ang tanging bagay ay hindi inaasahan ni Jack na kahit na pagkatapos ng 3 magkasunod na toast, ang lalaki sa kanyang harapan ay hindi umalis dahil may dumating na isa pang lalaki na may dalang alak. Hindi napigilan ni Jack na sumimangot habang nagsisimulang makitang kakaiba ang buong pagsubok. Karaniwang mababa ang tingin sa kanya ng mga taong ito at ngayon ay sinusubukan nilang uminom kasama siya. Kaya naman tila kakaiba ito at halatang pilit nila siyang lasing. Gayunpaman kahit na sinubukan nilang magplano laban sa kanya, hindi niya ito isinapuso. Ang 5 taon na ginugol niya sa napakasakit na pinsala ng digmaan ng mga kondisyon ay naging lubos na fit ang kanyang katawan. Dagdag pa sa katotohanang mayroon siyang kakaibang engkwentro, imposibleng malasing siya ng mga taong ito. Pagkatapos nito, mas maraming tao ang patuloy na dumaan. Magalang na ngumiti si Jack sa kanila pagkatapos ay nakipag-usap muna sa kanila bago isubo ang lahat ng alak sa kanyang baso. Napaka-impress ng itsura niya. Matapos uminom ng 7 hanggang 8 baso ng red wine, bahagyang nataranta si Selena na nakatingin sa gilid. Matapos makaupo muli si Jack, bigla niyang hinayla ang kamisete ni Jack. Hindi ka ba marunong tumanggi? Mainam na uminom ng kaunti. Ang bilis mong uminom. Anong gagawin mo pag nalasing ka? Ininaan ni Selena ang boses at pinaalalahanan siya sa malambing na tono. Nag-init ang puso ni Jack matapos marinig ang kanyang pahayag. Hindi niya inaasahan na aalagaan talaga siya ni Selena. Bukod dito, ang gayong asawa ay napakahirap hanapin. Para mailigtas ang pride niya, sinadya nitong magsalita sa mas mahinang tono para walang ibang makarinig. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kalala ang alcohol tolerance ko. Bukod dito, maaari mong tingnan at makita na karaniwang lahat ng dumating ay matatanda. Ang kanilang mga palusot ay gagawin kahit ikaw ay hindi makatanggi. Sa totoo lang, medyo mabait sila na hindi kanya yakapin at yayain kang uminom kasama nila. Ininaan din ni Jack ang boses at sumagot sa malambing na tono, inilagay ang kamay sa bibig. Ito pala ay red wine. Bagamat masarap ang lasa, ang pagmamadali mamaya ay maaaring maging napakalaki. Madaling malasing kaya mag-ingat ka. Napagtanto din ni Selena na talagang mahirap tanggihan ang mga palusot na ibinigay nila kay Jack kanina. Kung sadya siyang tumanggi sa alinman sa kanila, sasabihin ng mga matatandang iyon na minamaliit sila ni Jack at magiging isang komplikadong pagsubok ang haharapin pagkatapos noon. Ang tanging bagay ay paano siya hindi mag-alala sa paraan ng pag-inom ni Jack. Malapad ang ngiti ni Ivan habang naglalakad na may hawak na baso ng alak sa kamay niya ng mga sandaling iyon. Pagkatapos tumingin sa kanya si Jack, kumunot ang noo niya at sinabing, "Young Master Ivan, ayaw mo rin naman akong uminom ngayon, di ba? Ako nga pala ang nakabali ng braso mo." Marahas na kumaibot ang gilid ng bibig ni Ivan nang marinig ang pahayag na iyon. Gayunpaman, kinontrol niya ang kanyang emosyon at nakangiting sinabi, "Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Pinaglalaroan ko talaga si Kylie noon. Hindi ko ine-expect na mali ang pagkakaintindi mo." Pagkatapos niyang sabihin iyon, idinagdag niya, "Kahit anong mangyari, pinsan ko pa rin si Selena at dapat mo rin akong tawaging pinsan. Bagamat pakiramdam ko ay wala kang kakayahan, ngunit hindi madaling mabuhay sa mga larangan ng labanan at pagbabalik. Sa pamamagitan nito, hayaan mo akong mag-toast sa iyo." Pagkasabi noon ay agad na tinuyo ni Ivan ang kanyang baso. Pagkatapos ay sinabi niya, "Jack, hindi mo ipagkakait sa akin ang karangalang iyon ngayon, hindi ba? Napakabait naman. Ang pagbibigay sa akin ni Young Master Ivan ng toast walang alinlangan ay aking karangalan. Don't mind if I do." Pumalaklak si Jack nang agad niyang isubo ang alak sa baso niya. Magaling. Nag-uusap tayo ngayon. Gustong-gusto kong makipag-ugnayan sa mga tao.
Anong sabi mo uminom tayo ng 3 shot? Nakakas pa rin ang isang kamay ni Ivan, ngunit kumuha pa rin siya ng isang bote ng red wine at ibinuhos ito sa 2 sa mga basong walang laman. Ito ay hindi magandang ideya ngayon, ang iyong mga pinsala ay hindi pa ganap na nakaka-recover. Young Master Ivan, mas mabuti na huwag kang uminom ng ganoon karami. Nagkunwaring tipsy si Jack habang marahang umiling at pinayuhan siya. Kabanata 55. Nang mapansin na sa wakas ay tumanggi na si Jack sa inumin at umiiling pa nga siya, nakaramdam ng kasiyahan si Ivan sa kanyang puso. Sa paghusga sa itsura ng mga bagay, tila naabot na ni Jack ang kanyang limitasyon. Agad niyang sinabi, ayos lang, ayos lang. Halika na, ngayon ay isang maligayang araw at dapat tayong lahat ay uminom ng 3 shot. Mabuti kung ganoon. Nagkunwari si Jack na parang nasa isang mahirap na lugar ngunit dahan-dahan pa ring ininom ang lahat ng alak. Sa sandaling ito, nakainom na si Jack ng mahigit 10 sunod-sunod na baso dahil kahit ang ilang matatanda at si Ivan ay medyo nahihilo. Gayunpaman, inisip nilang lahat na malapit ng malasing si Jack. Tara na guys, matagal na tayong hindi nag-iinuman, inom tayong lahat. Itinaas ni Ivan ang kanyang baso at kinausap ang lahat ng naruroon. Nanunuya siya sa kanyang puso na sa ilalim ng isang sitwasyon. Kung saan lahat ay umiinom, si Jack ay walang paraan para tumanggi at mapipilitang uminom. Sige, inom tayong lahat. Uminom tayo para mas lumakas ang negosyo ng Taylor Group. Nakangiti si Old Master Taylor habang sinasabi iyon. Cheers! Agad na nilagok ni Ivan ang alak. Hindi nagtagal pagkatapos niyang uminom, sinenyasan ni Ivan ang iba na magpalitan ng pagpapainom kay Jack. Interesado siyang makita kung gaano katagal makakasabay si Jack. Sa kasamaang palad para sa kanya, kahit na si Jack ay hindi sapat na matapang na tumanggi at tila malapit ng malasing, siya ay umiinom pa rin ng baso. Sa kabilang banda, ang ilang mga matatanda ang ganap na nataranta sa pag-inom. Paging ang kanilang pananalita ay tila nagbubulungan. 2 sa kanila ang sumugod sa banyo para sa mukha hindi nagtagal. Galit na galit si Ivan habang umiinom pa ng ilang baso kasama si Jack. Gayunpaman, nauwi siya sa ganap na lasing habang si Jack ay maayos pa. Gladamat, anong klaseng halimaw itong brat na ito para magkaroon ng ganito kataas na alcohol tolerance? Lumapit kay Ivan ang isang ganap na wasted na lalaki at nakakunot ang noo niyang komento. Panipi. Sinabi ko na sa iyo na magiging kahanga-hanga ang tolerance ng isang veterano sa alcohol, ngunit ito, hindi ba ito masyadong nakakabaliw? Ang iilan sa amin ay humalili sa pag-inom sa kanya at hindi pa rin siya malasing. Si Ivan ay may mapait na tingin sa kanyang mukha at walang imak. Sa pagkakataong ito ay naglakad si Tanya Drake na katatapos lang kumain kasama ang kanyang matalik na kaibigan sa silid. Narinig niya kung gaano ito kasigla sa loob at nagpa siya na casual na silipin. Sa isang sulyap, napansin niyang nakikipag-inuman talaga si Jack sa pamilya Taylor. Anong mali? Tara na, Tanya. Hindi ka naman talaga ginayuman ng gwapong lalaki sa loob ngayon, di ba? Pang-aasal ng isa sa mga binibini. Mauna na kayo, hindi ko kayo sasamahan sa shopping trip. May kakilala ako sa loob at may gagawin ako. Nakangiting sabi agad ni Tanya. Sige, tatambay tayo sa ibang araw. Tumanggo naman ang ibang mga babae at agad na umalis. Agad na binuksan ni Tanya ang pinto at pumasok sa kwarto. Sabi niya, oh wow. Sinasabi ko lang kung gaano kasigla sa loob, ito pala ang pamilyang Taylor. Sino ka? Kami, ang pamilya Taylor, ay kumakain dito. Anong ginagawa ng estranghero dito? Pinipigilan na ni Ivan ang mga frustration sa kanyang puso. Sa kanyang kalasinggan, sumigaw agad siya nang hindi man lang tinitingnan. Kabanata 56. Estranghero ako. Kay, aalis na ako. Saglit na natigilan si Tanya bago tumawa ng malakas habang tumalikod at naghahanda na para umalis. Nakilala ni Old Master Taylor kung sino siya sa isang sulyap at agad na napabuntong hininga. Nagkataong anak ito ng pinakamayamang tao sa Eastville.
Ang kapangyarihan ng kanyang pamilya ay napakalaki. Ito ay hindi tiyak kung gaano karaming mga tao ang nais na mag-grow sa kanilang pamilya. Gayunpaman, tila ang gayong pagkakataon ay hindi kapani-paniwalang bihira. Sila, bilang isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya, ay mas desperado pa sa kanila. Ang tanging bagay ay walang ganoong pagkakataon na gawin ito. Hindi nila inaasahan na susulpot talaga sa harapan nila si Tanya. Ang tanging bagay ay ang kanyang sariling apo ay mukhang gulo na talagang nagsabi ng ganoon nang hindi natatakot na masaktan ng taong iyon. Drake, Miss Tanya. Medyo kinakabahan si Old Master Taylor habang nauudel. Ivan, ano bang pinagsasasabi mo? Si Miss Drake pala yun. Hindi ka ba magmadaling humingi ng tawad? Maging si Theodore ay nagulat nang agad niyang hinampas si Ivan. Originally in a lasing stupor, Ivan was completely terrified when he heard that statement. Kaagad siyang tumayo, nagmadaling lumapit at iniunat ang kanyang braso. Sabi niya, I'm sorry. Sai, hindi ko inaasahan na ikaw pala si Miss Drake. Ito ay tunay na isang sorpresa. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko akalain na may babaeng may ganoong katataas na katayuan tulad ni Miss Drake na lalabas sa lugar na ganito. Walang ideya si Ivan kung paano hihingi ng tawad habang iniunat niya ang kanyang braso na nagbabalak makipagkamay sa kausap. Gayunpaman, nasa likod ni Miss Tanya ang dalawang kamay at tuluyang hindi pinansin si Ivan. Sinulyapan niya si Old Master Taylor at sinabing, Old Master Taylor, welcome ba ako dito? Maligayang pagdating. Siyempre welcome ka. Galit na sinabi ni Old Master Taylor, waiter, magdagdag ng isa pang set ng kubyertos. Maupo ka rito, Miss Drake. Nakangiting sinabi ni Miss Drake. No need for the trouble. Kanina lang ay ayos na dahil kakatapos ko lang kumain sa tabi ng bahay kanina kasama ang mga matalik kong kaibigan. Habang dumadaan, may napansin akong pamilyar na mukha dito at lumapit ako para tingnan. Miss Drake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magkikita tayong muli. Masyadong padalos-dalos ang pag-uugali ni Faya na habang galit na lumapit habang tumatawa ng malakas. Tila nag-building up ito sa kanya. Hindi akalaing mataas ang status ni Tanya at may inabot pa siyang name card kagabi. Kung makakausap pa niya ng kaunti si Tanya, mas dapat siyang igalang ng pamilya Taylor. Gayunpaman, bahagyang nakaramdam siya ng pagkabalisa. Natatakot siya na baka hindi siya pansinin ni Miss Drake at kapag nangyari iyon ay ipapahiya niya ang sarili niya. Talaga po tita. Napansin ko kayong nandito kaya nagpa siya akong pumasok at tingnan. Napangiti si Tanya ng mahinahon dahil sa nag-iisang pahayag na iyon ay napabuntong hininga ang lahat. So, ang pamilyar na mukha ba na binabanggit ni Tanya ay si Fiona at ang iba pa? Kailan pa naging pamilyar na mukha si Fiona at ang kanyang pamilya na binanggit ni Tanya? Bagamat alam din ni Tanya ang tungkol kay Old Master Taylor, hindi niya ito tatawagan bilang pamilyar na mukha. Young Master Ivan, ang paghingi mo ng tawad ay tila hindi sinsero. Sa tingin ko, dapat ka man lang uminom ng isang buong bote ng red wine. At saka, ang tandang na ginawa mo kanina ay mas malakas kaysa karaniwan. Sa sandaling ito, hindi inaasahang tumawa si Jack bago tamad na magkomento sa kanyang nakaraang pahayag. Marahas na kumaibot ang sulok ng bibig ni Ivan. Nahihilo na siya sa pag-inom kaya paano siya makakainom ng isang buong bote ng red wine mag-isa. Ang brat na ito ay sadyang sinusubukang gumawa ng gulo. Ay, ang lakas talaga ng boses mo kanina na kahit ako nagulat. Kabanata 57. Ang mas hindi kapani-paniwala ay talagang tinakpen ni Miss Tanya ang kanyang munting bibig sa gulat. Pagkatapos ay sinabi niya, kung kaya mong ubusin ang buong bote ng red wine, iyon ang magpapatunay sa katapatan ng iyong paghingi ng tawad. Saglit ding natahimik si Old Master Taylor. Gayunpaman, dahil nagsalita si Miss Tanya, kung hindi nila gagawin ang kanyang hiniling, ito ay magiging napakawalang galang sa kanya. Kung mayroon siyang hinanakit sa kanyang puso dahil dito, tila hindi na mapanaginipan ng kanilang pamilya Taylor na muling mag-expand sa Eastfield.
Ano ka ba nagdadabog dyan, Ivan? Ipakita ang iyong sinseridad. Nang mapansin ang mapait na tingin sa mukha ni Ivan, si Old Master Taylor ay inilagay sa isang mahirap na lugar at agad na pinaalalahanan siya. Sige, hindi ko intensyon na masaktan ka kanina. Isusubo ko itong bote bilang paghingi ng tawad. Kinuha ni Ivan ang isang bote ng red wine at agad itong ibinuho sa kanyang lalamunan. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pag-inom nito, medyo hindi siya komportable. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang igiit ang kanyang mga ngipin at pilit na tapusin ang buong bote. Namuo ang galit sa kanyang puso. Sinumpa niya si Jack bakit kailangan niyang maghanap ng gulo. Ang pangunahing punto ay talagang nakinig sa kanya si Miss Tanya. Isa pa, ang lalong ikinatulala niya ay si Miss Tanya ang sumire sa mga patuanan niya kagabi. Kung hindi dahil sa kanya, matagumpay na nalagdaan niya ang kasunduan at bumalik na may pagmamalaki upang ipakita kung gaano siya kagaling. Kasamaang palad. Nang matapos siyang uminom ay hindi na ito nakatabi ni Ivan dahil agad siyang nakaramdam ng pagkahilo. Umindayog siya mula kaliwa pa kanan habang umuusad ng ilang hakbang bago bumagsak sa lupa at nasuka. Si Old Master Taylor ay may labis na mapait na tingin ng masaksihan ng eksenang ito. Palihim niyang pinagalitan si Ivan dahil sa pagiging mahina. Kung kailangan niyang sumuka, naghintay siya hanggang sa makaalis si Miss Tanya. Nakakahiyang kumilos sa harap ng iba. Magkakaroon ba ng pagkakataon para sa parehong pamilya na magtulungan sa hinaharap? Sa hinaharap, si Ivan ang magiging Panginoon ng sambahayan. Ang pagpapanatili ng kanyang imahe ay mahalaga. Tama, ano ang ipinagdiriwang ninyo? Napansin ko ang mga taong umiinom ng champagne doon. Sinulyapan lang ni Miss Tanya si Ivan sa lupa bago tinanong si Old Master Taylor. Well, ang totoo ay wala namang major. We were. Kumunat ang noo ni Old Master Taylor at hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Bigla niyang napansin si Jack at nagpas siyang igiit ang kanyang mga ngipin bago sinabing, "Nandito kami para salubungin si Jack sa pag-uwi." At saka, bumalik siya mula sa larangan ng digmaan at ipinagmamalaki ang bansa, tama ba? Sa katunayan, ito ay isang bagay na karapat-dapat ipagdiwang. Tumango si Tanya, saka agad sinabi kay Jack, "Oh, Jack, nagkataon na naghahanap ng bodyguard ang pamilya Drake. Napansin kong na-discharge ka na kaya dapat ay kahanga-hanga ka ngayon, di ba? Nakabalik mo lang at wala kang trabaho ngayon. Hindi ako sigurado pero magiging interesado ka bang magtrabaho bilang bodyguard ng pamilya Drake?" The instant Fiona heard her say that, she was ecstatic and frantically said, syempre interesado siya. Narinig ko na ang pinakamababang sahod para sa mga bodyguard ng pamilya Drake ay humigit kumulang 20 hanggang 30,000 dolyares at para sa mga itinuturing na sanay. Ang kanilang sahod ay aabot sa higit sa 100,000, tama ba? Huwag kang mag-alala, tita. Kung darating si Jack, ang kanyang sahod ay siya na ang magpapasya. Natatakot lang kami na hindi siya pumayag na lumapit. Alam ni Tanya na si Jack ay isang kahangahangang tao dahil ang kanyang sariling ama ay paulit-ulit na sinabi sa kanya na lumapit at tulungan siya anuman ang mangyari. Tila kakaiba ang relasyon ng lalaking ito sa Diyos ng digmaan. Darating. Siyempre payag siyang sumama, ano bang ayaw niya? Hindi sigurado kung gaano karaming mga tao ang desperadong gustong maging bodyguard para sa iyong pamilya. Nakangiti si Fiona. Ito ay dahil kung hindi tulala si Jack, tiyak na hindi niya bibitawan ang ganoong pagkakataon. Pagkatapos niyang magsalita, hinayla niya si Jack sa isang tabi at pamulong. Sabi niya, kayo na ang magdedesisyon sa sahod. Huwag kang manggahas humingi ng maliit na halaga. Kung nahihiya kang humingi ng $100,000, at least humingi ka ng 50 to 80,000. Pinagpapawisan si Jack dahil masigla ang kanyang biyenan sa pagbanggit ng pera. Lumingon si Jack at ngumisi kay Tanya bago sinabing, I'm completely uninterested to become a bodyguard for your family. Gayunpaman, ang aking asawa ay talagang gusto ng trabaho.
Maliban na lang kung may talaga mo siyang magtrabaho sa ilalim ng pamilya Drake, saka lang ako mag-aatubili na sasabihin ang aking presyo. Kabanata 58. No way, galit ba siya? Hindi ba siya nananakot kay Miss Tanya ngayon? Oo, kung hindi bantayan ano? Kung hindi na-assign ng asawa niya sa trabaho, hindi siya magtatrabaho bilang bodyguard nila. Joke, parang nagmamakaawa siya na maging bodyguard nila. Oh my God, ito ay masyadong hanggal. Isinasaalang-alang ni Miss Tanya ang katotohanan siya ay nag-ambag sa bansa at naghahanap sa kanya. Dahil dito, gusto niyang magtrabaho siya bilang bodyguard ng pamilya Drake. Hindi alam kung gaano karaming mga tao ang desperadong gustong magtrabaho sa ilalim ng posisyong iyon at gayon paman, mayroon siyang lakas ng loob na maglabas ng gayong kalokohan. Ang pangunahing punto ay nagalok pa si Miss Tanya para sa kanya na pangalanan ang kanyang sariling presyo. Ito lamang ang nagpapakita kung gaano kalaki ang paggalang na ibinibigay sa kanya. Napabuntong hininga ang lahat ng kamag-anak ng pamilya Taylor matapos marinig ang sinabi ni Jack at tahimik na nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Good Lord, paano kung na-offend niya si Miss Tanya at ang pamilya Drake? Kung mangyayari yun, sisisihin din ba nila ang pamilya namin ni Taylor dahil siya ang manugang ng pamilya Taylor? Walang nakakaalam kung sino ang nagsabi niyan. Nagulat din si Old Master Taylor matapos marinig ang pahayag na iyon. Ito ay isang makatarungang punto bagaman. Kung sinaktan ni Jack ang pamilya Drake, ang kanyang pagkamatay ay magkakaroon ng napakaliit na epekto sa kanila dahil hindi siya sineseryoso ng pamilya Taylor. Gayunpaman, ang brat na ito ay naging asawa ni Selena. Sa pananaw ng iba, siya pala ang kanilang manugang. Kung sisisihin ni Miss Tanya ang pamilya Taylor dahil sa mga kaguluhang naidulot ng brat na ito, magiging kapahamakan niyon. Siya ay galit na lumapit at ngumiti kay Tanya habang sinasabi, Miss Tanya, ang brat na ito ay nagkataon na may kaunting inumin at nagbubuga ng kalokohan. Mangyaring huwag isa puso. Salamat sa iyong mabait na kilos, Miss Tanya. Ang totoo, maaaring underling lang ang brat na ito habang nasa hukbo siya. Hindi siya sanay sa mga formalidad kaya parang napakahirap para sa kanya na mag-adapt sa pagiging bodyguard ng Drake family. Hindi nila inaasahan na ang pahayag ni Jack ay magpapasaya kay Miss Tanya dahil wala siyang ibang gusto kundi ang pasayahin kaagad si Jack dahil nangangahulugan din ito ng buttering up kay Lana. Isa sa mga gods of war. Ang kanyang unang pahayag ay sinadya upang subukan si Jack. Ipinapalagay niya na hindi papayag si Jack ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya nito ng ganoong pagkakataon. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Jack? Inalok ka ni Miss Tanya ng napakagandang trabaho kaya dapat kang kumilos at gawin ito ng maayos. Huwag kang magdala ng gulo kay Miss Tanya. Maging si Selena ay nagulat din nang sabihin niya iyon pagkatapos na maputol ang kanyang gulat. No way, papayag lang ako kung gusto mong magtrabaho doon. Kung hindi, hindi rin ako magtatrabaho. Ang totoo ay hindi ako payag na magtrabaho pa rin. Agad namang sinabi iyon ni Jack na may malamig na ekspresyon. Naramdaman ng lahat na mahimatay. Ang lalaking ito ay malinaw na tanga. Ang kanyang kasalukuyang estado ay nangangailangan sa kanya na desperadong makakuha ng trabaho upang suportahan ang mga gastusin ng pamilya. Hindi ba niya alam na napakahirap ng kanyang pamilya? Paano pa kaya siya kumilos ng mayabang sa sandaling ito? Oo naman. Talagang. Itinago ni Miss Tanya ang kanyang pinanabik habang naglalakad siya at sinabi kay Selena. Miss Selena, naalala ko na medyo may talent ka pala sa management. Let's put it this way, we have a huge project that will launch soon so you can come over and be our project manager, what say you? Magiging 50 no ang sahod, 1 million per month, paano na? Pagkakaroon din ng year-end bonus. 1 milyon. Nagkatinginan sina Fiona at Andrew at napabuntong hininga. Kahit na siya ay tagapamahala ng proyekto, ito ay kahangahangang kumita ng higit sa 10,000 dolyar sa isang buwan. Hindi nila akalain na ganoon kataas ang offer ni Miss Tanya. Sis, hindi ka ba magmamadali at magpasalamat kay Miss Tanya?
Saan ka pa makakahanap ng napakagandang trabaho? Natakot si Ben na babalikan niya ang kanyang salita at agad na pinaalalahanan siya. Oo, anak, bilisan mo at pumayag ka na. Naiintindihan mo ba? Kabanata 59. Tuwang-tuwa si Fiona dahil ang napakataas na sahod ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ibig sabihin, pagkatapos ng ilang buwan, makakabili na sila ng mansyon. Hindi ba ito masyadong mataas? Medyo emosyonal din si Selena habang natulala siya saglit. Noon, matapos siyang mapatapon mula sa pamilya Taylor, patuloy siyang natitisid dahil nahihirapan siyang maghanap ng trabaho. Kahit na gusto niyang maghanap ng ahente para maghanap ng trabaho, wala ni isang tao ang nang-ahas na kunin siya. Ngayon, gayunpaman, binitawan na siya ni Miss Tanya ng Lifeline. Ang pangunahing punto ay, maglalakas loob ba si Ivan na guluhin ang pamilya Drake matapos agad siyang halukan ni Miss Tanya ng trabaho? Ito ay malinaw na napaka-imposibleng mangyari. Napakunot noo si Jack habang palihim na bumubulong sa kanyang puso na ang pamilya Drake ay talagang may talento sa pagsnubang. Since they were most likely trying to butter up to him because they offer Selena such a good job. Kahit na ayaw ni Jack sa pera, hanggat masaya at payapa ang kanyang asawa, magiging masaya siya. Honey, depende lahat kung payag ka o hindi. Kung hindi, tanggihan mo na lang. At saka, hindi naman kami nangangailangan ng pera. Nagkibit balikat si Jack sa casual na binanggit iyon. Totoong hindi siya nangangailangan ng pera. Dahil isang salita lang ang kakailanganin nito mula sa kanya at ang buong Eastfield ay magiging kanya. Ang tanging bagay lang sa kasalukuyan ay wala siyang balak ipagmalaki ang kanyang katayuan. Halos mamatay ang buong pamilya Taylor. Hindi kailangan ng pera. Si Selena ay talagang namumulot ng basura para ibenta noon at talagang masasabi niyang hindi sila nangangailangan ng pera. Magandang Panginoon, napakabigat ng mga salita mo. Nagambag ka lang sa isang menor de edad na dahilan kaya ang iyong premyong pera ay bahagyang higit sa $1,000,000, tama ba? Sa sobrang liit ng pera at maglakas loob kang sabihin na hindi mo kailangan ng pera. Kung gusto mo ng mas magandang tahanan sa kabisera, baka hindi mo kayang bumili ng 3 silid-tulugan, 1 sala na bahay. Hindi na kayang panoorin ni Cecilia ang pagiging bongga nito habang diretsyong sinisiraan siya. Iyong anak niyang babae, nakapag-enroll na siya sa kindergarten last year pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-enroll at dahil lang sa wala silang pera. Iyon pala ang maliit na pinaghirapang pera na ginawa niya sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Kung kaya niyang ipagmalaki iyon, tila hindi pa siya nakakita ng sapat na pera dahil sapat na ang $1,000,000 para masiyahan siya. Hindi napigilan ng isa pang miyembro ng pamilya Taylor na kutsain siya. Payag ako, bakit hindi ako? Matagal ko nang gustong magkaroon ng trabaho ngayon. Ang kaso, medyo masyadong mataas ang sahod at medyo nag-aalala ako na hindi ko maabot ang mga pamantayan sa trabaho at mabahay ko ka. Bahagyang naging emosyonal ang puso ni Selena at medyo nababalisa pati na rin Nang galit niyang sinabi, Miss Selena, huwag kang mag-alala. May tiwala ako sa kakayahan mo. Nagawa na namin ang aming pananaliksik tungkol sa iyo, ang 2 taon na ikaw ay nasa pamilyang Taylor at noong ikaw ang general manager, ang mga resulta ng kumpanya ay lubos na kahanga-hanga. Gayunpaman, pagkatapos na may talaga ang isa pang tao sa 5 taon na ito, tila bumababa ito ng bahagya. Umiti si Tanya at diretsyong sinabi, or else I wouldn't have so casually offer my price right. Parang may hinala si Jack sa sinadyang paliwanag ni Tanya. Matapos marinig ang pahayag na iyon, si Andrew na nakatayo sa gilid ay may mapait na ekspresyon. Hindi ba ito tahasang nagsasabi sa kanya na ang kanyang anak ay hindi kasing kakayahan ni Selena? Para itong isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Kabanata 6 na po. Salamat Miss Tanya sa mga papuri mo. Ang toast na ito ay ang paggalang ko sa iyo. Bahagyang nababalisa si Selena sa kanyang puso. Isang buwan ng sahod na $1,000,000, ang ganoong trabaho ay magiging lubhang mahirap hanapin.
Tila kahit na ang buwan ng sahod ng isang pangkalahatang tagapamahala ay hindi lalapit doon. Masyado kang mabait. Sa isang masayang pagtutulungan kung gayon, hindi nagmamayabang si Tanya habang naglalakad at nagsali ng red wine sa kamarahang binangga ang wine glass niya kay Selena bago uminom. Jack, ngayong pumayag ang asawa mo na sumama sa amin sa trabaho, hindi mo na maibabalik ang iyong mga salita ngayon, pangalanan ng iyong presyo. Nagdadasal si Tanya sa kanyang puso kung alam ng kanyang ama na kinuha niya si Jack bilang bodyguard nila, hindi sigurado kung gaano siya kasaya. Pinagpapawisan ang mukha ng lahat. Dahil hindi lang nagalit si Miss Tanya matapos marinig ang mapang-akit na pahayag ni Jack, mukhang masigasig siyang maging bahagi si Jack ng kanilang pamilya Drake at gawin siyang bodyguard. Si Jack ay nagpakawala ng isang mapait na tawa at sinabi, "Bueno, wala akong pagpipilian ngayon at tila kailangan kong sumang-ayon dito." Habang sinasabi niya iyon, huminto si Jack saka sinabing, "Pero, may kondisyon ako. Regarding sa sahod, medyo mababa ang sweldo ko tsaka hindi naman ako nagkukulang. Gayunpaman para sa mga oras, kailangan ko ang aking kalayaan. Ibig sabihin papasok lang ako sa trabaho kapag may oras ako at kung may nangyari, kailangan kong umalis at asikasuhin ito, tama?" Parang kakaiba ang ekspresyon ni Tanya. Paano ito gumagana? Hindi ba ito tinatawag na pamumuhay tulad ng isang master? Ano bang iniisip mo, Jack? Nandyan ka para maging bodyguard, nagtatrabaho ka para sa mga tao kaya dapat kang sumunod sa kanilang mga tuntunin. Paano ka makakaalis kung gusto mo? Galit na galit si Fiona. Ang bastard na ito ay sa wakas ay nakahanap ng isang mahusay na trabaho at siya ay napaka hindi makatwiran ngayon. Bukod dito, binanggit pa niya na maaari siyang bayaran ng kaunti. Siya ay ganap na walang integridad ngayon. Gayunpaman, dahil ang basurang ito ay hindi karapat-dapat na maging kanyang manugang at dahil nagawa niyang ipatapon siya mula sa pamilya Taylor sa ika-7 kaarawan ng matandang master. Kaya ano ang dapat ipag-alala pa rin? Anak, napakagandang opportunity ito kaya dapat magtrabaho ka ng maayos ngayon. Naiintindihan mo ba? Lumapit din si Joanne para payuhan siya. Oo naman. Gayunpaman kung ang anumang malalaking insidente ay nangangailangan ng iyong tulong, kailangan mong dumating kagad sa tuwing tatawagan ka. Kaya mo ba yon? Hindi nila akalain na pumayag na naman si Miss Tanya sa kanya. Si Theodore at ang iba ay lubos na nataranta. Nagalit ba si Miss Tanya? Paano nga ba siya makakasang-ayon sa mga ganoong termino? Nangangailangan ba ng mga bodyguard ang pamilya Drake nila? Ngayon, pwede mo nang pag-usapan ang halagang gusto mo para sa sahod mo, di ba? Nabanggit mo kanina, gusto mong mababawasan ng kaunti ang sahod mo kaya huwag kang humingi ng sobra ngayon. Tumawa si Miss Tanya. Siya ay tumingin lubhang kaibig-ibig. Oo, sige, $20 milyong lang. $20 milyong bawat buwan. Ano mang halaga na mas mababa pa riyan, makakalimutan mo iyon. Natahimik sandali si Jack saka itinaas ang dalawang daliri. Nababaliw ka na ba, Jack? Binibiro ka ba ngayon ni Miss Tanya? Agad siyang pinagalitan ng isang kamag-anak ng pamilya Taylor. Ang lalaking ito ay tahasang nagsusuka. Ano makahingi ng 20 million sa isang buwan ang isang bodyguard, not to mention, papasok sa trabaho tuwing siya ay libre? Hindi ba siya natatakot na masaktan si Miss Tanya? Paano kung nagalit siya noon? Medyo nakakahiya ang halagang ito ngayon. Kahit na pwede mong pangalanan ang presyo mo, hindi mo dapat pangalanan ng ganyan, di ba? Ang isang bodyguard sa likod ni Miss Tanya ay hindi na nakatiis na manood. Sa normal na mga pangyayari, hindi sila kailanman nakikialam, ngunit ang taong ito ay tahasang humiling ng $20 milyong. Kung gayon, ano ang ituturing nilang mga bodyguard na may buwan ng sweldo lamang na $100 hanggang $200,000? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.